Okay, isipin nyo. Isang manok, anong unang pumapasok sa isip nyo? Siguro puti. O baka brown na balahibo, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong isang uri ng manok na ganap na itim? As in, mula sa balahibo niya hanggang sa buto. Yan ang ayam chimani, na kilala bilang Lamborghini ng mga manok. Tinawag pa nga siyang ang pinakakaakit-akit na manok sa buong mundo. Grabe, di ba? Baka isipin nyo medyo OA naman yung description na yan. Pero maniwala kayo, kapag nakita nyo to, maiintindihan nyo kung bakit. At hindi lang itsura nakakaintriga dito. Kasi eto na, handa na ba kayo? Ang presyo ng isang ibon pwedeng umabot ng $6,000. Uulitin ko ha, $6,000. Tama yung narinig nyo, para sa isang manok. So ang tanong talaga, paano nangyari na ang isang manok mas mahal pa sa ilang segunda manong kotse? Well, yan mismo ang alamin natin. Mula sa science ng genetics niya hanggang sa mga sinaunang paniniwala at misteryo na bumabalot dito. At hindi to biro, yung palayaw na yan. Sikat na sikat ang ayam chimani dahil sa kulay nito. Hindi lang basta itim ito'y isang malalim, parang kumikinang na itim na bumabalot sa buong katawan niya. Sa itsura pa lang, binigyan na siya ng iba't ibang bansag tulad ng Goth Chicken o kaya Sith Lord Bird. Pero yung pangalan niya mismo, ayam chimani, galing sa Indonesia at sinasabi na nito ang lahat. Ang ayam ay manok at ang simani ay nangangahulugang ganap na itim. Literal. Pero teka, paano ba talaga nangyari ang ganito kapambihirang kulay? Siyempre, hindi to pintura yan. Ang totoong sagot ay nasa genetics niya. May tawag dyan sa science, fibromelanosis. Isa itong very rare na genetic condition at dahil dito, nagkakaroon ng sobrang daming black pigment, as in hyperpigmentation, sa halos lahat ng parte at tissue ng katawan ng manok. Gawin nating simple. May isang gene na tinatawag na EDN3. Usually, trabaho niya i-guide yung mga cells na gumagawa ng kulay. Pero sa ayam chimani, parang nag-overdrive yung gene na to. Kaya yung mga pigment cells naging 10 beses na mas marami at kumalat sila sa buong katawan kahit sa mga lugar na di dapat. Kaya ayun, all black. Para mas malinaw yung comparison, sa normal na manok, yung kulay hanggang balahibo at balat lang, di ba? Pero sa ayam chimani, iba ang usapan. Lahat, balahibo, balat, tuka, dila, yung karne mismo, mga buto, pati yung mga internal organs, lahat itim. Pero okay, hindi lang to tungkol sa science. Mas malalim pa dyan ang kwento ng manok na to, lalo na sa kultura at kasaysayan. Halika, punta tayo sa pinagmulan nito sa Java, Indonesia. Alam nyo ba, since the 12th century pa, sagrado na ang tingin sa kanila. Ginagamit sila sa mga ritual ng mga royal family doon. Tapos, nadokumento lang sila ng mga Dutch noong 1920s. At yung pagdating nila sa Europe, noong 1998 lang. Kaya napakatagal na pala ng history nila sa Asia. At dito na nagiging mas interesting. Sa mga kwento sa Java, ang Semani daw ay parang tulay sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng mga espiritu. Pinaniniwalaan na nagdadala to ng swerte at yaman at paborito raw sila ng mga espiritu. Kaya madalas, ginagawa silang alay sa mga ritual. Okay, myth-busting time. Dahil lahat ang itim, marami ang nag-aakala na itim din ang dugo nila. Pero hindi po yan totoo. Ang dugo nila ay normal, mapula, tulad ng sa lahat ng manok. So yung kwentong itim na dugo, myth lang talaga yan. So balik tayo sa pera, sa presyo. Bakit nga ba ganun na lang kamahal, yung umaabot ng thousands of dollars? Tingnan nyo kung paano tumataas yung presyo. Nagsisimula sa itlog, mga $16. Pagpisa niyan, yung isang sisiw pa lang, boom, $150 na. At kapag may pares ka na for breeding, yung ready nang magparami, nako, lagpas $2,500 na yan at pataas pa. So, bakit? Well, una, sobrang rare nila. Pangalawa, ang hirap at ang bagal nilang i-breed kasi yung inahin, konti lang mangitlog, mga 60 to 100 eggs per year lang. Tapos, mababa pa ang tsansang mapisa yung mga itlog. Samahan mo pa yan ng sobrang taas na demand worldwide at mahigpit na export rules mula sa Indonesia. Perfect storm para sa mataas na presyo. Okay, heto pang isang tanong. Kung super itim yung manok, anong kulay dapat ng itlog? Itim din, di ba? Logical lang. Pero, dito kayo magugulat. Mali, hindi itim. Ang itlog ng ayam chimani ay kulay cream o light brown. Weird, no? Isa yan sa mga pinaka-surprising facts tungkol sa kanila. Ipinapakita lang talaga na ang kalikasan puno ng sorpresa.
At ang huling piraso sa ating puzzle ay yung mismong pag-aalaga. Kasi hindi lang basta-basta ang pag-breed para makukuha ka ng isang perpektong ayam Chemani. Kaya, kung nakita ka ng isang all-black na manok, masasabi mo na ba agad na, "Oh, true ayam Chemani yan?" Well, hindi pala ganun kasimple. Kasi may sinusunod yung mga serious breeders na tinatawag na standard of perfection at sobrang-sobrang higpit nito. Halimbawa, ayon sa IM Chimani Breeders Association, kung yung manok ay may kahit isang maliit na tuldok lang ng kulay pink sa loob ng bibig, disqualified na agad. Ibig sabihin, hindi kumpleto yung fibromelanosis niya. Ganyan sila ka-meticulous. So pag pinagsama-sama mo lahat, ang ayam Chemani ay higit pa sa isang manok. Isa itong kamanghamanghang mix ng mga bagay. Nariyan yung rare genetic mutation, yung malalim na cultural beliefs, at syempre, yung modernong economics, supply and demand. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong na to. Ano ba talaga ang ayam Chemani para sa inyo? Isang galing ng genetics? Isang buhay na cultural icon? O isang success story ng modern marketing? Ano sa tingin nyo? Siguro, ang sagot ay lahat yang pinagsama-sama.